Third, 3 and 4. Oh, basahin. Tutong tangan. Pares man. Sa kanyang experience at sa kanyang vibe sa mga wife. Investigative po. Ba yung first 3-1 like by CY subject into your own husband. Ganun na lang sa while they behold your conversation coupled with fear, hindi ka matataray. Diba? Tama ba yun? Matataray ba yun? Okay, conversation, hindi kasama yung mga bastos na mga kwento at pananalita. Ganun di ba? Si Kanini, maganda. 3. Verse 3, ikaw na uli legit. Kasi maganda ikaw nagsasabi. Your beauty should not come from outward adornment, such as elaborate hairstyle and the wearing of gold jewelry or fine clothes that form rather it will lead of your inner self, the unfading beauty of gentle and quiet spirit, which is of the great Lord in God's sight. Yun, di ba? Ano, gusto ba na gano'n, DJ, yung may gentle and spirit? Pahay ka ba gano'n? O gusto ng tara, yung palakaway? May kukuya mo kasi In this manner, in the old time, the holy men also Pero DJ ko lang kasi binata dito eh. themselves, being in subjection. Okay, so dito binibigay yung bakit na ayan, si Peter na bakit pa kay si Peter, di ba? No, yung pagkakalita daw ng wife. Tapos yung lang na maganda, di ba? Yung internal daw. Tapos in-emphasize niya yung gentle, quiet spirit. Paano na yan? Ang tatapang ng missionaries. Pag i-recommend ka ba yung missionary, sabi na, ayaw yun namin ang tatapang yan. Ikit lang. For after this, Hindi lang mag-comment ha. Si Arla. Arla, ito nga mag-comment. Sige nga, Arla. Anong magsara? Arla, anong masasabi mo? Yeah, kasi meron kang kasama dyan, ikakasakit mo natin. sabi sa Psalms 112, verse 5, let it command fears the Lord, who delights greatly in his commandments. Di mga ganun po. Mga ganun.
Tsaka meron din pong Proverbs 20 verse 7, the righteous man walks in his integrity, his children are blessed after him. Ano na verses, kailangan maituro din. Kasi, nakikita pa namin, dahil pati agad, no? Yung ganun kasi, lumidingit ka sa ating verse sa Malakay, I want godly offspring, no? So, yan yung sa husband, may epekto sa godly children na narin. Wala nang magdagdag ng comment. So, ano pa kayo? Papapayata ko po kayo na ng missionary. Naan Kuya mo. Wala, may masasabi ka na. Paano? Wala na. Okay, sige nga, Arla. Puro ka nga, Arla. Actually po, hindi po yung topic yung pinag-uusapan po namin kagabi ko yung mo, yung sa ating character. And when it comes to character, halos perfect naman ang mga missionary. Kasi pinag-uusapan namin ko, bakit? Pero sa tingin ko, bakit? Walang boyfriend ng iba, walang nanliligaw at hindi nanliligaw. So yun nga po yung topic namin kagabi ko. Andito naman yung mga andito naman yung mga character, masyado naman. Pero, nanliligaw. At bakit hindi nanliligaw? So, yun po yung namin. Kailangan nga pong kailangan na pong matakan. Mga practical issue po. Na kailangan talagang matakan. So, yan, tinanong ko po si Lydia. Ikaw, Lydia. Parang tinanong ko namin siya kagabi ko yun. So, opo. Kasi pasado naman po yung mga tao sa paligid niya. May sinalag na nagsisisi. Bakit mo nakukonfuse siya? Ay, di mo kagadaw. Nakakonfuse pala. Yun po kuya mo. So talagang hindi po talaga ina-analyze po namin kagabi ko yun. Kung pasado naman sa character, bakit walang mga nanliligaw o bakit nanliligaw. So, yung kailangan talagang matakas. Sa akin po personally, bakit po walang mga nanliligaw o hindi naliligawan? Kasi nga po, yung katulad din po na nasabi ng iba na parang masyado po mataas ang standard po yun. Na parang tulad nga po sinabi last time, yung mamili na kay Are, parang baka ni Jesus ang hinahanap. Which is, dapat po na talagang mabuhay po sa realidad na ano po, na hindi lahat po ng lalaki perfect po. Perfect. Yung something to grow po po ko yan. Sige, kasi two things sa ipagkis lang ngayon. One is, mga mauna na lang, may mga katangan niya na malakas posibilidad babanggain niyo. Bakit? Kasi tinayo nila yung sarili nila na nakagalang-galang pero may mga protocol yan. Kaya nakikita niyo ni Peter quiet and gentle. Kahit pumasok, na kahit pagkabangga mo, meron kang quiet and gentle spirit. Hindi ka bara-barang babangga. Kasi talagang babanggain yan. If you would look at people who have been very good and successful idea, meron silang mga katangan na dahil doon, kaya nila naabot yan. No? Pero yun din ay mga katangian later na babanggain nyo. Kaya meron kayong binabag na
yung gano'n na issue, problema yun. Then the other issue, naalala ko 'to nung estudyante ako. May nabasa kong article, do'n sa campus, yung pinakasikat na estudyante sa campus. So, bakit ikaw pinakasikat na talagang sinurvey sa mga campus at siyang nanalo na sikat sa mga gentlemen sa eskwela, sa campus. At so amazing, i-interview na siya. Tapos alam mo, mamaya nakikita na ang nagsasalita na yung nag-interview. No? Bakit gano'n? Nagulat yung nag-interview, bakit gano'n biglang akong topic, hindi siya. Yung babaeng ito, ayaw niyang siyang bida. Later on, yung kausap niya, yun na yung naging na isang gano'n din. Masaya siyang kausap nung lalaki. Teka, siya makikausap o nakakaprayap ng kausap? So, yung gano'n na issue, yung briefly siya, hindi siya yung bida, yung kausap niyang bida, very encouraging siya na-attract sa kanyang heart to bring out the best in others, na meron siyang gano'n na nakakatayan. So, hindi siya pinakamatalino, hindi siya pinakamaganda sa campus, pero yung context na ang comment na napili ng mga yung karangian niya na yun, na-attract yung mga lalaki sa kanyang gano'n style. Hindi yung nagmamagaling, hindi yung nagtatatay, hindi dahil matalino siya pinamamato, hindi yung talino niya. Hindi, at namamanigay, gusto ko naman sa ako sa si Lydia Validator. Kasi yung tanong siya yung pagkakaliman nila. Bakit yan na naman ang kausap mo? Mahirap yun. Okay na, wala na, okay na. Kasi kung okay na, punta na sa topic ko. Okay na kayo? So next week, nakikinig kayo kada Holy Week. Wala muna tayo ng Holy Week kasi in-encourage ko na mga gawin yung training yan. Yung training Holy Week na tayong sa Holy Week. Pero yung Sabado ay fasting. Itutuloy yun kasi ayoko nagpapalit-palit ng pesta ng fasting para hindi tayo predictable. No? So, tuloy yung fasting ng first Saturday, that is Black Saturday. Okay? Ayos na? Okay marami namang na-enlighten naman kayo sa nagustuhan ninyong topic talaga. Dinidibdib ninyo na talagang nabubungkal yung mga sikreto, di ba, na nare-reveal yun. Nakikita mo. Magandang tanong talaga yun. Pagdating sa karakter, panalo, pero bakit wala? So, hindi para karakter ang panalo kasi wala eh. Hindi kumita si karakter. So, anong kulang kay karakter? Diba may kulang kay karakter? Bigla. Kulang, ano? Yung gusto kanilang kausap, okay ba? Gusto kong kausapin. O iniiwasan ako. Siya lang. Ikot tayo. Tago na. Sila po magtatago. Okay, ayos na. Ano naman yung puntos ko? Pero yung other one ngayon, ginagawa ko sa ginamit ni Emil topics sa DUST, yung ang daming standard, di ba? O mayamang matalino, gano'n. Habang tumatanda na babawasan. Habang tumatanda na babawasan. O mayaman, okay, kahit hindi na matalino. Okay, so
Ewan ko kung anong katangian ng pag-stay pwedeng bitawan. Hindi pwede. Okay, sige, tama na. Pinahirapan ko na ba kayo? Naman natuwa ba kayo sa pinagsasabi ko? Ay, magre-report ba kayo? Nag-report ba kayo last week? Hindi. Okay na, meron kayo na-report? Kasi wala tayong meeting next week to pala. O paano yun? Tama ba? Next week na yun? O tama yun. So, meron ba kayo sasabihin bago tayo mag-ano? Ay, wala. O, sige, Beck. Kuya Mon, nagko-coordinate po kami ngayon kay Lovely. Na-inform ko na din po si Hero. We are also considering po na bisitahin po si Lovely sa may northern part po ng Thailand. Opo. Nag-uusap na po kami kuya for possible outreach din po doon. So, Ano ba? Kapag sinabi, mama, kontrata niya. parang 2 years. 2 years. Kasi bumabalik dapat, di ba? Opo. Kasi ang Nunon kasi sabi niya, Arla, di ba bumalik na si Nunon tapos malis ulit? Ay, di si Nunon, si ano? Si Ann. Opo. Bumalik ako siya. Balik na ulit. Saan pumunta si Nunon? Nawala? Ay, nag-ano lang po siya, si Nonon po, parang, ano lang po, pinapunta lang po siya ng boss dyan for the job. Pero nakauwi na rin po siya kaya. Asa pumunta siya? Sa Australia. Parang kapit ng seminar. Parang work-related daw po. Kailangan niya pumunta daw po. Pero nakabalik na po siya. Yan. Hindi kasi, hindi along the way kasi pagpunta nila Bengue Medea eh. Pero malaki ang need sa, di ba, Arla, sabi ni Medea, malaki ang need doon sa kanila, no? Opo, kuya. Tama. Tapos maraming Pilipino doon, sabi ni Miles. Sabi ni Miles, maraming Pilipino. Okay, ay, marami ng kamay pala. Sige, J, thank you. Ayun po, Kuya po. Bali, this week po, Kuya mo, sa Holy Week na sa Tagaytay po kami. Pero nag-offer po yung orphanage na pinuntahan po namin dito sa may Ranching Inn. Farm sa amin. Daily po yung offer sa amin na na parang Bible study sa mga bata. Week po. Ang schedule ko po ay dapat po kasi meron kami one naman na isa. Dapat is coming Saturday pero nilipat po namin ng Sunday. Kaya mangyayari po magkakaroon po. Ang wala lang po kami sa kanila is Thursday and Friday sa Tagaytay na po kami. So Monday to Wednesday tapos Saturday nandito po kami. Tapos yung iba po yung nag-invite po ako, kumuha pa lang sa akin ay sa grupo po namin si Jen, gusto niya pumunta ng si Jen, gusto niya pumunta ng Saturday. Tapos, ayun po, yung kasi yung mga youth po yung mga kasama. Tapos si Paula gusto niya po tumama sa Tagaytay. Paula, yun po kayo na. Okay, very good. Juice, sige. Donna Juice. Good morning po kayo Mon, and hindi pa po pala kayo nakapag-share sa magandang nangyari po nung sa MR with the hearts po noong second weekend po ng March and saka mga recollections po na talagang yung masaya and nakaka-bless po na
na nakabalik po tayo sa Guimaras, dahil yung dati pong teacher na pinuntahan po natin doon sa Vista po ko yung 180 principal na po siya sa elementary. So talagang nakaka-bless na nagkita-kita po ulit kasama po yung principal na retired na po siya. So nandun din po siya present sa collection ng parents tsaka ng children. And maganda po yung naging result and nililook forward din po nila na tayo yung maging katikista sa sunod na mga school year po na pag-working po ulit dahil yung mga kabataan po doon ay gusto po yung ma-reach yung principal niya. Patuloy-tuloy po yung growth nila pati yung mga parents. So hahanap nila po ng venue na malapit dun sa school dahil hindi po ina-allow na accepted na magkaroon ng ganong event na outside sa academics po. Tapos din po sa Marinier Tao din po, yung nakaka-bless po na nagtuwa po yung mga teachers na ganun po pala sa recollection yung kung sana daw po buong grade level nila for recollect po dito senior. Pero yung workout po yung mga ganun schedules po Kuya Mon. And yun po, yung suggestion po sana din po natin na kung possible po next year, magiging ang style po ng MRFR tsaka 3FR po is parang intention style po para ma-filter po lahat ng meaning. Tapos may special request po yung mga follower po na kung pwede daw po din sila na magkaroon ng seminar din daw po ng mga videos tsaka videos paano po sila i-handle po yung mga sitwasyon po nila. Pero pag-aalalan po kung paano po siya magagang pwede next year. Nagtulong po kami if possible po February. Pero pag po sila sa Wedded Hearts po yun. Family convention kayo ba din, no? Opo, mali. Ganun po Kuya Mon. Thank you po Kuya Mon. Thank you po Kuya Mon sa training ko last weekend. Ako po personally natuwa po ako sa pag-move po ng Lord, ng Holy Spirit sa mga workers po. Nakita ko po talaga yung desire din po nila na kayo hindi talagang maging aggressive pa sa mga anointing, sa mga gifting, and to rest po sa petition of Christ. One day po kayo, after po natin kayo, pagdating po sa airport, ay pupunta po kami ng ospital, may pinag-break po sa nanay na nung pagdating po namin, sobrang painful po ng tiyan niya. Hindi po maintindihan yung pain sa tiyan niya. And nung nirelease niya po yung healing, yung finished work of Christ, biglang nawala po yung pain. At pagkahapon po ng Kuya Mon ay nakalabas na po sila. Agad po sa thank you po sa training at sa motivation pa po naman para sa atin. This week po Kuya Mon, target po namin na tomorrow po hanggang sa weekend ay magkaroon po ng training sa topics. Pati na rin po yung po, practice na rin po para sa mga concerts. Thank you po. Sige po. Magandang umaga po. Praise the Lord po kasi recollections po natin ay naging successful po lahat mula yung March 10 hanggang nitong last March 23 po. March 10 po doon po tayo sa may Lazo na kung saan po tayo sa may baba, sa may ground nila nag-recollection. So tinitid po yung 14 sections na 3 session na WRH po yung ginawa natin. At ng time po ng preparation talagang we really pray to God na talagang Lord, ma-release yung power nyo, ma-release yung pagmamahal ninyo. And at the same time, first time po namin tonight na mag-skip during nung recollection. At nag-amaze kami kasi nagustuhan ng mga estudyante at talagang tumatak sa kanila. Kaya maraming nag-bless, even yung nag-aasikaso po sa atin na guidance head po ngayon, talagang thankful sa sabi niya, next year po ulit. Tapos nung time din po na yun, miss po namin yung principal bago kami umuwi. Sabi nga po ng principal, next school year ulit, tantay ulit namin yun na ulit na po makapag-turong ulit po tayo sa kanila. Kasi may Doña Josefa naman po mga senior high school, grabe nakaka-amaze kasi sobrang appreciative sila. Siguro po dahil mga graduating student po sila, sobrang
sobrang touch na touch nila sa testimonies. Na, yun, napaka-appreciate din talaga yung kung paano nag-share yung mga kasama po natin, especially Arian and yung mga talagang nakagraduate ng college na talagang, alam mo yun, parang nagniningning yung mga mata nila na makarinig na despite ng lahat ng hirap na dinaanan, nakita yung katapatan ng Diyos. So, sobrang na-bless sila, talagang sobrang thankful sila. Talagang inasikaso din po tayo ng school. So, ang ganda ng stadium nila. So, nakaka-bless po. Tapos po, ngayong March po, nag-aaral din po kami para sa pagpapagusita po sa ng branches natin. Kasi nga po yung buong April ay plano pong gawing training ng mga workers. Yung buong May po ay gagawin nga po for puro sa summer training kasi parang ang project po ulit ay June 8. So, mabilis lang po yung pagbalik sa school. So, kaya kailangan po yung preparation. Yung ibang recollection po ay si Ayan po yung magre-report. Thank you po. Arian daw. Praise God po. Thank you po. Thank you po, Ate Paula. Noong March 16 po, saka March 23, doon naman po tayo sa area ng CKA na recollection. Noong 16 po, ang pinaka-naging po isang gathering at ang kasama po namin ng Rector ay si Kuya Claro. Alam mo po, grabe yung nakuha niya talaga po yung ng mga kabataan, yung Filipino mga kabataan na nagtutok siya. At nakita din po talaga namin na talagang nagkaroon sila ng encouragement. Kasi nga po yung dinadala namin yung recollection is God promise. So, if better tomorrow, na merong magandang kinabukasan, even po sa mga sharing. And then after po nung nakausap po namin yung principal po dito sa CAA, ang sinasabi niya nga po is magkaroon din ng recollection hindi lang po sa mga estudyante. Pero this kind of day po, meron din tayong schedule ng recollection para naman po sa mga teacher at kasama po yung mga personnel ng school. Tapos last Monday po, nung March 23, nakasama po namin yung mga professional po dito sa South and we are so blessed makasama din po si Kuya Claro at kasama po si Ate Akit. Nakapag-share po sila parehas sa CAA Annex. Yung umpisa po kasi ay plenary. Then nung nag-talk po si Kuya Claro, tinawag niya po si Ate Akit. Ang nakaka-bless lang po na talagang ipakita sa mga kabataan na yung better promise ng Lord ay better tomorrow. Tapos nung nga po nag-room kami and yun po paglipot sa mga teacher. Yeah, so gusto ko po nilang tignan yung mga professional yung iba po nag-leave para po makasama yung iba po nag-half day sa office para po makapag-turo. And grabe po. Tapos ito yung sabi nga dito, Ma'am Sai, sa susunod na Arian, sino yung nag-leave? nag-leave po si Ate Maja, si Ate Rose, si Tita Annabel po ay pumasok after po magturo. Tapos si Tito Joseph po naka-leave din. Tapos si Tita Eva po, nag-cancel po siya ng duty niya para po makasama sa recollection. And din po, si Kuya Claro, si Ate Akit, kasama po namin. Ano po yung kasama namin? Si Ma'am Malu po, tapos si Ate Chip, saka po yung husband ni Ate Chip, kasama din po namin. At yung sino po? Wait lang. Parang kasama po kaming mga youth. Na may mga youth po kami nakasama. Nakalimutan po ba ako? Wala naman. Si Tita Milan po kasama din namin. Kasama po namin siya. Dito po siya sa Las Piñas natulog. Tapos diretso na. Kasi po nung sandong po kami WIH. After po ng WIH, diretso po siya dito sa Las Piñas para po makasama sa recollection. 7 o'clock po kami nag-start. So, most likely po 6 o'clock na sa school na po yung mga YFJ para po mag-asikaso. And nag-bless po kami kasi marami din po mga kabataan yung talagang nagpapasalamat po sila din. They really appreciate yung ginagawa po natin recollection. Especially nga po yung activity natin na I'm sorry, thank you. Nag-pray nila yung mga classmates nila lahat isa-isa. Alam niyo po kung feedback doon, sabi ng isang lalaki, sabi niya, dapat lahat po may kasali. Kasi may mga classmates sila na kasi na mag-participate na nahihiyak yan, pero yung talagang heart nila na makausap din yung bawat isa at mapag-pray yung bawat isa. Yun po talagang pinas po kami sa buong taon na campus. Then last Sunday po, praise God po, first year po ng Cavite na mag-WIH online. Nag-celebrate po kami ng 15th anniversary
kasi yun talaga nakita ko din po sa mga testimony po ng mga tita, tito na nakasama ko po sa Cavite City. Yun talagang goodness ng Lord sa buhay nila. And yun nga po yung sinabi ko na sa Lord. Hindi ko nakita sa Kinatig din ayos yung practical sa atin. Yun po yung mga teachers, merong part ng programa na namin silang punta sa harap at binless at pinag-pray yung mga estudyante. Umaga, estudyante, hapon, mas dumami lang, dumating yung mga estudyante. Nakaka-test yung flow nung naging programa. Comment din po yun ng teacher, yung advisor na talaga ng ginawa ko iba sa ibang function. Dahil dyan, next year, kayo na din sa career government, gano'n. So, binigyan na, sinisiguro na nila na next year. Sabi ko, kung Kuya Mon, Ano itong pagkakaiba? Ayan. Ayun. Sabi nila, iba Maybe- daw kayo. Ano pagkakaiba? Oh, opo, ano? kumakanta din naman daw po yung dating nag-recollection. Masaya rin naman, pero meron meron tayong prayer for sick. Meron po tayong ganon. So, yun yung gusto nila. Plus, yung pinag-pray ko, yung resto ko, pinag-pray yung pinag-pray yung lugar. Pinag-pray yung Tapos, ang sa bubong nakita kong edge natin Kuya Mon, mas credible na kami magkwento kasi yung pinag-aanan may pagbaga na, may mga professor na, mga madami na achievement, natutuwa na sila. Kasi yung amazing po na nangyari Kuya Mon, si Kim po, Kim, pagkain natin from Ob. Bigla niya napansin, nagkakain daw po kami sa kasama yung mga teachers. Sabi niya, ako lang ang hindi graduate. May ganun siya. Tapos Kuya Mon yun, nangangarap siyang mag-aral ulit. Sabi niya, gusto Anong ko year ulit niya? mag-aral. Naka-second year college po. Naka-second year college. Sabi nga po ni Christian Cantontol, kung malapit lang daw po sa Kandihay, tuloy niya na. Sabi na daw po, kasi po malayo, may baby ba, 2 years old, 3 years old na po si Jade. So, sayang, parang gano'n na po yung pangarap namin ngayon. So, project po namin na tutulungan po namin si Kim. Kasi talagang naiblalas niya, maganda po talaga yung naging sharing niya ng healing at honoring parents. Ano ba po ba? Nasubukan ko na din po na magsama ng teams natin from Kandihay, pumuntang Ubay, at sila ang nagturo sa mga bata. So, nakadalawang session ministry kami. Ang nakaka-bless din, kasi sabi ko, hindi ako nagsasama ng batang walang waiter. So, yung tita, sumama kasama yung husband. So, para na din kami, family masaya po talaga yung nangyayari. So, nagawa pa namin yan. Ito nga pong Holy Week.
makatawid-tawid kami, ubay-kanting ay tignan natin kung paano. Tapos ulit po ang internship or yung nag-intern na po yung mga YFA natin. Kaya nakakasama na po din sila ngayon. At naghahanap na din ng outreach. Naghahanap na din po, ano ba maganda? Aaron, sandali, ayos mo yung program mo, magtutulungan yung ni Kuya Renmark, parang outreach, ready sila. Tutok yung mga seminar, mga gano'n na recollection. Gawin nyo ng outline para madaling maka-adapt. Sige po, Kuya Mon. Pati daw po sa kailangan daw po madagdagan yung nagigita. Kasi Saka sa workers, kasi pwede itong summer mag-workers training kayo eh. Pero train sila, tas next part, punta kayo ng Malakian, sila na kasama niya magturo. sige Bali po, ito part Kuya Mon. training naman, teacher, tapos pangalawang part open tool na parang kaya ba, pwede bang gano'n? Susugod kayo sa iba-ibang lugar. Basta't gano'n, i-train mo yung trainers mo para nakasalang sila agad, ha? Kasi sayang mga teachers yan eh. Ba teachers? Hindi ko alam. Wala na siya rin. Oy! Tara, hindi ka na gumalaw? Oo. Ito wala na kay Hero. Pabalik mo na siya rin. Ito ko yung Mon sa lahat. Nakabalik na rin ng family. And po Kuya Mon, ang asset po namin na activity ngayong Holy Week. Actually, but next week po, with the help of any Rose, at kasama din po yung worship team na kasama namin dito sa Westcom. Simula na po klase, magpupunta kami sa mga branches para, kasi aminado si Annie Rome na hindi daw siya nakakapagpupo ng worship sa mga ibang branch. So, talagang yun ang isa sa mga goal namin is to bring the team dun sa dalawang branches ng Santa Monica at sa Siksikan. And yun po yung sa permits din po nila yung parental consent. Willing din po yung mga parents na pasamahin yung mga bata. Pero yung mga nasa high school lang po. Excited po sila kasi time hindi lang po sila attendees, kundi kasama na po sila sa magtuturo. Paano yung pagkanta, ganyan. Pero before kami sumalang po, ngayong weekend, magkakaroon po kami ng training doon sa kanila na magkakayo po. So sa ngayon po, yun pala po yung naka-projected na gagawin pa namin. Pero yung pag sa summer na po, yung pagtapos na po ng Holy Week, yung start ng summer program po sa kanila. Yun. Thank you. Sige rin, tapusin mo na. Ako Kuya Mon, balita ka lang po. Nanganak na po si Raxel. Raxel? Opo. Babae po. Babae. Si At Janice, si alam ko Christian. yung anak na kagabi. Nakakatuwa. Sa'yo po. At si Christian, at doon po nagpakilala na din ng fiancé. Gusto din ang kasalan dyan. Bakit ikaw din ang nagtuturo? Opo! Opo. Yan po. Okay, sige. So, makawit po din nun. Mag-announce ng magpapakasal. So, nagsabi si Tia last weekend na namanhikan na yung kanyang boyfriend. So, napunta na daw sila sa bahay nila. Kakasal daw sila.
Thank you. Sige, uso ng kasalan. Pagka hindi na missionary. Ito tayo ako. Hello, Kali! Hi! Sino pa? Wala na mag-friend. Si Arla pa na. Si Arla. Ayun, magandang araw po Kuya Mon, dito po. Bale, yun, nag-ready pa rin po sa activity dito. Sa Medina, na-finalize na po na nagsuggest po sa ating grupi na para mas ma-cater po na expected children lang po, pwede na po isabay yung mga parents sa mga children po para makatwin daw po kala Ma'am Lina sa activity. And then sa hapon naman po, yung mga teams po, nag-decide po sila na mag-invite din po ng mga classmates nila since wala na po palang class na. Yun po, getting ready po doon. Tapos dito po sa CDO po naman na activity, mas so far medyo inaayos po yung admin side tsaka sa financial aspect. At praise God kasi naayos na mabuti ako yung po. So busy po. Siguro ko po talaga na lahat ng attend ay mga nagtatangas. Kaya ngayon po Holy Week, plano pong magkaroon po ng LSS dito po sa CDO sa Mexico. Thank you. Okay, so, Beng, alas 12 na, wala nang talk to. Meron pa ba? Meron po Kuya Mon, pwede po mag-overtime. Okay, pwede ka na mag-talk. Ayoko. Kala ko ikaw.